Meron po akong isang napaka-importanteng announcement. Oo, and na-excite ako kasi parang actually gusto ko na nga pong sabihin sa inyo pero mas maganda wag muna. Baka hindi matuloy. Pagkatawid ng August, after ng August, Burmans na po, kabayan kapis. Kailangan itong mga buwan na ito, dapat meron na po tayong sapat na budget. Kalimitan po sa ating mga Pilipino, mahilig po tayo sa mga last minute. Pag July, ay nako, malayo pa naman. August, nako, okay lang yan. September pa naman. O, pag September, ayan na, nakakamdaman na yung Burmans. Naku, kailangan ko na magplano, kailangan ko na mag-ipon, kailangan ko na mag-budget. O, October, wala pa din, bokya pa din. Oo, ang daming bayarin, November na lang. November, ay naku, undas, uuwi yung mga kamag-anak ko, hindi pwede. Wala pa rin na may ihahanda. Pagdating ng December, doon pa lang po gagastos ng bongga. Kaya pagdating ng January, patay. Naku, congrats po RDL Pobre sa pag-i-invest ng 2 units in FAME. Okay lang yan, kabayan kapits. Okay lang yan. If hindi man ako ang naging consultant nyo, oo, okay lang yan. Oo, sobrang okay lang yan, oo. Okay, and andun po yung pangalan ninyo. Kung mag-single ka, kung may asawa ka, dapat syempre, Diyos ko Lord, conjugal property po ito. What if, Justine, may asawa ko pero wala na kami? Kaya may bago akong kinakasama. Isa pong magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat po ng mga kabayan and ka-updates. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo, magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong virtual property investment manager, Justin Archeda, at ito ang nag-iisa. At nag-iisa lang na SMDC Podcast. Kabayan ka-updates, kamusta? Today is July 21, 2024, araw po ng linggo. Nako, 10 araw na lang po, kabayan ka-updates. Hindi ko alam kung 10 araw or 9 days. Ilang araw ba ang buwan po ng July? I think until 31, yeah. So, 10 araw na lang po, kabayan ka-updates, tayo po ay tatawid na po sa buwan ng Agosto. So, bale, July 21 po tayo ngayon, kabayan ka-updates. Tapos, meron pa po tayong isang linggo, July 28. Okay, and then, the week after next week, ay August 4 na. Napakabilis ng ating araw, napakabilis po ng ating buwan, kabayan ka-updates. Akalain mo, pagkatawid ng August, after ng August, Burmans na po, kabayan ka-updates. So, kapag mga Burmans, medyo ito yung mga kailangang paghandaan. 'Di ba? Pag kailangan itong mga buwan na ito, dapat meron na tayong sapat na budget. 'Di ba? Kasi ang kalimitan po sa ating mga Pilipino, mahilig po tayo sa mga last minute. Pag July, ay nako, malayo pa naman. August, nako, okay lang yan. September pa naman. O, pag September, ayan na, nakakamdaman na yung Burmans. Naku, kailangan ko na magplano, kailangan ko na mag-ipon, kailangan ko na mag-budget. O, October, wala pa din, bokya pa din. Oo, ang daming bayarin, November na lang. Oo. Tapos hanggang sa November, ay naku, undas, uuwi yung mga kamag-anak ko, hindi pwede. Wala pa rin na may ihahanda. Pagdating ng December, doon pa lang po gagastos ng bongga. Kaya pagdating ng January, patay. 'Di ba?
Oo, so kabayan Kapits, kailangan medyo dapat ano tayo kabayan Kapits, kailangan nagkaaroon tayo ng konting preparasyon para sa ganitong mga season, no? Actually, kahit ako kabayan Kapits, napapansin ko po ito na kapag dumarating ang Burr months, no, parang iba kasi yung nararamdaman ko parang na-overwhelm ako sa mga gastos, ganyan. Pag mga September, ayan, kain sa labas, bakasyon, ano ba? Marami. Pero yun nga, nakakalimutan natin yung ano ba yung mga importante? Yung mga importanteng kailangang paglaanan. O nakapagbayad ka na ba ng inyong insurance? Nakapagbayad ka na ba ng inyong monthly sa inyong hinuhulog-hulugang property? O, naku, ang dami kong kilala rito kabayan ka-updates ng mga kliyente ko na kasi syempre nag-check po ako ng mga portal. Sa portal ko po kabayan ka-updates, nakikita ko kung sino yung mga naguhulog at hindi pa naguhulog. Oo. So, may mga kliyente ako, ayoko na lang mag-talk. Pagdating ng November, December, walang hulog. Ayoko na lang magsalita, oo. Huwag tayong magsalita. But anyways, ano ba ang gusto nating iparating kabayan ka-updates na yes, okay lang naman na gumastos sa mga season, pero dapat talaga ay paghandaan. Hindi yung parang kung kailan, eto na yung buwan na Pasko, ay sige, magla-last minute shopping ako. Magla-last minute, mga activities ganyan sa mga Christmas party. Dapat mga November, October pa lang na pagpaplanuhan na kasi ang oras kabayan ka-updates, hindi mo namamalayan. September na ngayon, hindi mo namamalayan bukas December na. Ganun po sa sobrang bilis po ng pacing ng ating panahon, 'di ba? O hindi sa bilis po ng panahon, 'di ba? Parang ang dami nating nagagastos na oras. At 50%, siguro mga 40% po ng ating oras ay napupunta sa ating mga trabaho. 'Di ba? Kaya may mga pagkakataon na parang, hala, ang bilis ng araw, hindi mo namalayan. Kasi nga, busy ka nga sa trabaho, hindi mo na paghandaan yung mga ganitong mga okasyon at gastusin. Oo, parang ano kabayan ka-updates? O, ngayon, 25 ka, 25 ka, hindi mo namamalayan, magte-35 ka na. O, ano na ba ang ating mga napundar? Ayan. 'Di ba? So, ang galing sumegway, oo. O hindi, alam nyo kabayan ka-updates, maiba lang ako kasi ang pinaka-weird na taon sa akin, na parang, alam mo yung parang ang bilis lang pala, parang kailan lang, yung 2015, eto yung taon na parang ang bilis lang. Parang doon ko nakamdaman na, ay, ang bilis ng panahon. Parang, na-realize ko lang siya 2019, na, nag-celebrate lang ng Christmas 2015, biglang 2016, 2017, 2018, tapos 2019, parang ang bilis lang ng parang, okay, ito na pala yun, ang bilis ng panahon. So parang ano na nga ba yung ating mga na-achieve sa buhay? 'Di ba? Yun, nasa ganung point ako na parang every 50 year ng ating buhay, parang tawag dito kabayan ka-updates, ine-evaluate ko po yung aking sarili. Parang ano na nga ba yung mga na-achieve natin? Oo. So yun, kabayan ka-updates. Kaya parang ngayon habang ako nga po ay nagkakaedad, tumatanda, at this year papunta nga po ako sa 26. 10 years ago. Oo, parang nag-aano ako, parang ano ba yung mga ano pa nga ba yung mga bagay na gusto kong kunin, dapat nating gawin. Katulad na lamang kabayan ka-updates, ito, ayoko pa hong banggitin po ito kabayan ka-updates, pero siguro sa mga susunod ko mga podcast, meron po akong isang napaka-importanteng announcement. Oo, and na-excite ako kasi parang actually gusto ko na nga pong sabihin sa inyo, pero mas maganda wag muna. Baka hindi matuloy.
Oo, hindi matuloy itong ano, medyo hindi pa rin kasi ako gaanong ano ba, hindi ko pa rin gaanong nayayakap yung yung bato yung balitang ito dahil wala pa naman po yung papel. Oo, so medyo hindi ko muna sasabihin pero siguro ah, sa ating 58 episode, oo, doon ko po sasabihin kung ano nga ba itong importanteng announcement na ito. Oo, meron akong importanteng announcement, kabayan ka updates. Abangan nyo po iyan. But then again, sa lahat po ng mga kabayan ka updates, ako ang ma-advise ko sa inyo, paghandaan nyo po kahit nasa July pa lang po tayo. O sige, pasokan na po ng August. 'Di ba? Pasokan ng August. Kapag naitawid na po ang tuition fee, ang mga pangailangan ng mga anak natin na pinag-aaral natin, by third week or fourth week ng August, gawa na po ng plano. Ay, ito yung mga gusto kong makuha bago ako mamaalam sa taong 2024. Okay? Kaya dapat by 2025, meron na akong property sa Gold Reso. Dapat by 2025, regalo ko sa sarili ko na magkaroon ng isang one-bedroom unit facing Mall of Asia sa Ice Tower. Oo. Ay, alam nyo kabayan ka, dito wala pa rin pong nakakakuha sa ating Ice Tower Mall of Asia. Iba-iba po yung iba-iba yung mga kliyenteng dumarating sa atin, no? Nung unang yung dalawang na-hold ko na units na facing MOA, nabili agad. Pagka-hold, bili agad. Ito kabayan kapits, nasa ikatlong hold na po ako ng unit na ito sa facing Mall of Asia. Ayun po, para lang po for transparency lang talaga, no? Wala pa rin pong kumukuha ng ganitong unit sa Mall of Asia. I mean, ng ganitong unit sa Ice Tower facing Mall of Asia. At ang ating penalty na nga po kabayan ka-updates ay nasa 7,000 pesos. Oo. So, but then again, sabi ko nga, very memorable sa akin itong itong kung sino man kukuha man to ng Ice Tower na ito kasi talagang ginagastosan talaga natin, 'di ba? Kasi nga kamakailan nakwento ko nga po sa inyo, first attempt ng holding na hindi po napasukan ng reservation, 1,000. Second, another 1,000, 2,000. Third, 5,000. So, bali 7,000 na po ang ating penalty. Oo. So, again, kabayan ka-updates, hindi ko po ito susugalan kung hindi ito sobra-sobrang iba talaga. Oo. Parang ayokong mapunta lang po ito sa iba, kaya gusto ko, kliyente ko yung makakuha nito dahil sobrang ganda po ng unit na ito facing Mall of Asia sa Ice Tower. Ito yung mga project or unit na kapag naubos na or na-turn over na, ito yung mga unang hahanapin talaga. Kasi as of now, kabayan kapit, sold out na nga po itong units facing Mall of Asia. Oo, but then again, kung interesado ho kayong malaman sa detalye ng Ice Tower, unit facing Mall of Asia, please DM me on WhatsApp. And please, Diyos ko Lord, early Christmas gift na po sa inyong sarili. 'Di ba? So dahil hindi naman ito basta gastos lang, no? Ito yung property na magsa-save sa inyo in the future, no? So marami mga nag-inquire pero sa iba ho kasi bumili. Well, nirespeto ko yung choice ng mga kliyente ko kasi nga syempre at the end of the day kami ay tumutulong, nag-guide lang, pero kayo pa rin po ang masusunod. Oo, so kung nasaan po yung heart nyo, nasaan po yung peace of mind nyo, doon po kayo. Bakit ipipilit kung hindi kaya? 'Di ba? So, kaya nga po, kami bilang consultant, alamin natin saan po ba
yung bracket na kakailanganin o yung bracket na kaya natin. Ayan. Okay, kaya po, nako again, kabahan ka updates, muli magtatapos ako dito sa ganitong salita, no, sa lahat po ng mga naghahanda na. Ayan, para sa Burmans, please, maghanda na po tayo dahil Diyos ko Lord, sa sobrang taas ng mga bilihin, kailangan mag-advance na ho tayo, magprepara para sa mga regalo sa ating mga inaanak, sa mga ating mga pamilya, ganyan. So, kung kaya namang magbalot-balot. May kailangan gito may yung tipong nagbabalot-balot na nga po ng regalo. O parang July pa lang, parang kasi ang dami niyang inaanak. Oo, so July pa lang medyo nagbabalot-balot na nga po siya dahil para at least by December hindi na nga siya makasabay sa mga last minute na shopping. Kung meron man, yung mga alam niyang kulang. Oo. Ayan. Okay, nga pala kabayan ka updates, ang SMDC Podcast pala ay napapanood at napapakinggan sa SMDC Kabayan Investment Facebook page, YouTube channel, Apple Podcast, and Spotify Podcast. Natutuwa ako sa Spotify Podcast. Ang dami na po natin mga followers po dyan. So, paangat po ating mga followers dyan po mismo sa Spotify, sa lahat po ng mga kabayan ka updates na nakikinig sa ating Spotify podcast. Naku, mega super duper shout out po sa inyong lahat. Okay? And natutuwa din po kabayan ka updates. Ang daming mga nag-comment sa ating last week podcast. Oo. So sabi ni Nad _PG12 Nad _PG2NM. Hello po, magkano po parking sa Gold Building F? Oo. So ang mga price po natin sa Gold parking ng phase 2 ay naglalaro po sa 1.3 to 1.4. Okay, pero ako kabayan ka updates, I suggest kumuha na kayo dahil paubos na po ang ating mga parking sa phase 2. Oo. So itong si Nad _PG2NM, sabi niya, hinihintay daw niya yung kanyang promotion. So, pag-pray natin ang kanyang promotion. Oo, kabayan ka updates. Pero, kung kaya po, Sir Nad, no, I suggest na i-advance na po yung inyong parking, i-claim mo ng iyong promotion, i-advance mo ng iyong parking. Oo, dahil mahirap maghintay na reopen. Sobrang hirap. Parking lang po ito kabayan ka updates, pero ang hirap. Kasi sabi ko nga, 20% lang ng mga owners or unit owners sa isang building sa Gold ang pwede magkaroon ng parking. Oh, may mga iba pa nga diyan kumuha tandem. Kaya nako, Nad_PG2NM. Oo, balikan mo ako kapag napapakinggan mo nga po ito. Alam ko nagkakausap na tayo sa Viber, I think, or sa WhatsApp. Oo, balikan niyo po ako. And I am praying for your promotion. Ayan, dahil Diyos ko, deserve natin ang promotion kapag talagang tayo ay nag-work ng hard. Bakit kapag tayo po ay may hard work? Okay. Okay, munti ko mula doon. Ayan. Mula po dito kay RDL Pobre. Ano to? Naku, hindi ko po na ano to. Parang purol siya, wait lang. Sabi niya dito, you always make me happy with your videos. Your content is so helpful with me. It's just so happened that I already taken 2 units in Fame Residences. Ayan, naputol po. Hindi ko alam kung bakit. Okay. So, nakuha sa iyo po, Miss po, ba ito o Sir? Okay, sa inyo po, saan na ba yun? Wait lang. Nawala. Okay.
Naku, congrats po RDL Pobre sa pag-i-invest ng 2 units in Fame. Okay lang yan, kabayan kapits. Okay lang yan. If hindi man ako ang naging consultant nyo, oo, okay lang yan. Oo, sobrang okay lang yan, oo. Oh, alam nyo, ang daming ganito. Yung tipong parang, syempre kasi, lagi kong na-advise dito, lagi kong nasabi dito kabayan kapits na, pag yung mga nag-i-inquire, and umihingi agad ng computation, ang tanong ko kaagad, meron na bang nakausap? Oo. So sabi niya, actually na may nakausap na ako, and nakabili na ako sa gitong area. For example, gold, ganyan. Eh gusto ko naman ng ice. So baka pwedeng ikaw ang mag-handle. Sabi ko, ay ma'am, sorry po, hindi po pwede dahil kakakuha nyo lang. Oo, so nakakalungkot. No, pero ganun talaga, kabayan ka updates, no? Syempre, mabasa po kasi yan mismo sa aming system na kapag kayo po ay kumuha sa iba, hindi na po namin kayo pwedeng maasikaso. So, nakakalungkot lang. But then again, sa lahat po ng mga may units sa SMDC project, na hindi ko man po na-handle. Oo, again, congrats sa lahat po ng mga nagsisimula ng mga Airbnb dyan. Ako, mega super duper shoutout po sa inyo. And I am hoping and pray na sana nga po ay maging successful ang inyong Airbnb business. Ayan, sa inyong mga property hinulug-hulugan. Okay? I enjoy watching you and you give lots of info. Natutuwa ako sa iyo. Keep up the good work. I enjoy your light to updates from Irma B8832. Nako, maraming salamat po, Irma B8832. Mega super duper shout out to you at sana nga po ay tayo po ang nagsisilbing inyong pahinga. Oo, kung nasaan man kayo, nasa Pilipinas man kayo, or nasa ibang bansa man kayo, sana po wag ho kayo magsawang manood, makinig sa ating SMDC podcast. Maraming salamat. Okay, sabi pa dito, ano to? Schedule na po ang turnover ng ICE 2025 first quarter, pero ang down payment matapos ng end 2025, ma-occupy na po ba ang unit? Okay, I suggest Miss Teresa, maayos na lang po siguro muna yung sa DP at sa bank financing. Kapag naayos na po yung bank financing, yun po, pwede na po tayong makapag turnover sa ICE Tower. Okay? Ano ba to? Okay. Thank you so much for the information, sabi ni Miss Imelda Tablada. Maraming salamat po. Natuwa po ako sa inyo, Sir Justin. Thank you sa topic nyo today. I learned something. God bless mula po sa Buhay OFW 4296. Okay, nako, maraming salamat din po. Sabi naman ni Ayaz Les Diary. In Southville, they offer blended course of BS Realm or BS Real Estate Management. Oo, kasi nag-ask ako, baka may alam kayo ng mga magagandang mga school for BS Real Estate Management, dahil nga po ang inyong lingkod ay mag-aaral po ulit. Oo. Alam mo, Ayas, na-search ko nga po itong Southville. Diyos ko, international school. Feeling ko siguro siguro international to si Ayas. Oo. Feeling ko alma mater niya to, Southville International. Alam mo, parang gusto ko tang i-friend. Oo, gusto ko tang i-friend. Yung mga lahat po naman nasa international school. Oo, Diyos ko Lord, parang alam mo, Ayas, nakita ko pa lang yung Southville na yan. Kasi na-search ko sa Google, parang Southville, nakalagay international, parang, Diyos ko, parang hindi ko
hindi na ako nag-attempt na mag-check ng enroll ng tuition fee dyan dahil Diyos ko, international school. Baka atakihin po tayo at mahulog tayo sa upuan, oo. Pero again, Miss Ayas Less Diary, maraming salamat. Ano kaya ang unit niya? Kabayan ka updates, no? Siguro tiga international siguro tiga ano to? Ay, hindi siguro mga ilan ang units niya. Oo, nag-aaral ka sa international, so malamang maganda-ganda ang trabaho nito. Oo. O siguro mga 3 ang units nito, no? O 3 units. Okay. Okay. So again, Miss Aya, sa maraming salamat po. May mga pahabol pa dito, no? Sabi pa dito, sa ni Ronnie Kudya 5514. Nang sa kwento na totoo, lost kami sa Santa, okay. Hindi ko pa sabihin yung developer, but not Santa fault. Okay? Bahala na ho kayo kung anong santang naisip nyo. Okay? Yung tao na pinagkatiwalaan ang Judas. Ay! May pag-asa pa na maibalik na use niya noong pandemic. Still, nag-invest uli sa SMDC Jade Residences. Oo. So, ano ba ito? Parang nag-comment siya sa ating SMDC podcast clip episode 53. Oo, parang tingin ko may kinalaman dito sa flipping. Na-lost sila. Oo, hindi ko alam kung anong kwento nito, pero parang hindi ba ito scam? Oo, may pag-asa pa na maibalik. May pag-asa pa daw maibalik. Okay. Oo, pero hindi ko alam kung anong kwento nito, pero medyo gusto kong topic to, no? Parang ano kaya nangyari dito? At least medyo maganda-ganda yung happy ending pa rin tayo dahil nag-invest ka pa rin sa Jade Residences. Iba nga lang developer na this time SMDC, no? So naalala ko din po yung isang kliyente before, parang lagi ko nabanggit dito na parang na-cancel yung fame niya, pero well, honest mistake naman talaga. Parang nagka-problema siya, ganyan, and kumuha ulit siya dahil nga gustong-gusto niya yung fame. Pero yun, again Ronnie Kudya 5514, nako, sometimes it takes too much courage talaga na kumuha ulit ng property kahit na may mga hindi magandang pangyayari, 'di ba, sa ibang developer. But saludo po ako sa inyo, kabayan ka update na Ronnie Kudya 5514, dahil kahit nagkaroon ka ng bad experience sa isang developer, nagtuloy ka pa din, no, sa ibang developer, no? Kasi ganoon talaga kabayan ka updates. May mga pagkakataon talaga na alam niyo yun, na sa isang negosyo hindi ka naging successful, or sa isang investment hindi ka naging okay, pero hindi pwede na sa isang investment, alam mo yun, ayaw mo na. Dapat talaga subok, 'di ba? Hanggang sa ganoon talaga lahat naman talaga may risk sa buhay. O labas ka na ng bahay, may risk na. 'Di ba? Kung pang lumabas ng bahay, anything pwede may mangyari sa'yo, pero tayo ay nag-iingat. 'Di ba? Pero again, no, Sir Ronnie, good luck, and sana this time maging okay na etong Jade Residences, no, at nasa tamang tao na po kayo. Balitaan niyo po ako, sir, balitaan niyo nga po ako sa kwento niyong ito, kung ano nga ba nangyari, kasi medyo maikli, no, kung okay lang naman. Ayan. Mula naman ito, kabayan ka update, sa podcast clip, ayan, from my top 5 personal choices of unit types in SMDC from episode 52. Sabi ni Just Me and Me and Me and Me and Me.
Meron ako nakuha sa building D1 bedroom, mas pinili ko sa mababang floor lang, pero hindi naman sobrang baba para mas ma-appreciate ko ang view ko kasi sa facing amenities. Gusto niya yung medyo mababang floor na facing amenities. Ay, siguro mayaman to si just me, just me and me. Ba't kasi dito yung pangalan mo nakakabulol? Oo, just me. Baka pwedeng palitan mo ng just me lang, di ba? Oo. Nakakatamad banggitin itong pangalang just me and me and me and me and me, ha? Oo, napapakaktas yung dila kong pagkabulol. Pero, yun. Kasi ang alam ko, pag mga unit na mababa ang floor at facing amenity, eto yung mga medyo mahal. Pero kung may pambili ka naman ng medyo pagkamahal-mahal na property, no, at yun naman ang gusto mo, just me, okay, so, congrats. Feeling ko baka ano rin ito, baka tirhan niya rin ito. Oo, nako, see you neighbor. Nasa building H lang ako, ha. So kapag medyo may niluluto ka dyan na ano ba, yung mga pagkain dyan, baka naman huwag ka na mahiya. O, dahil hindi rin ang mahiyain. Neighbor. Okay. Again, sa lahat po ng mga kabayan ka updates na nag-comment sa ating last week podcast, maraming salamat po. At kung may mga tanong po kayo about SMDC, nako, malaya po kayo sulat po or makapag-type sa ating comment section kung ano nga ba yung mga inyong mga katanungan para malaman niyo po ang sagot, no? Pakinggan niyo lang po ang ating SMDC podcast every Sunday 11 PM na mapapakinggan po sa Spotify, Apple Podcast, SMDC Kabayan Facebook page and YouTube channel. Okay, ang pag-uusapan pala natin ngayon, Kabayan Ka Updates, nako, simple lang po ito, Kabayan Ka Updates, no? Paano nga ba na-handle or paano nga ba ang sales process sa pagpapareserve ng unit? O, di ba, ang napakalalim po ng pag-uusap. Oo, sales process. Kasi marami sa ating Kabayan Ka Updates no, na parang siguro parang ang gusto pa rin talaga ay personal na nakikita sa site, ganyan. Pero kasi ngayon, Kabayan Ka Updates, lalo na nga sa mga OFW, lagi pong kami puro online na nga po, Kabayan Ka Updates. So puro online, and then hindi na nga po kami nakakapag-meet mismo sa site. Okay, pero gusto ko lang ibahagi sa inyo kung paano nga ba yung ginagawa kong process sa mga kliyente ko na nasa ibang bansa. Oo, pero pwede rin naman 'to sa mga sa mga nasa Pilipinas na tamad ng bumiyahe, 'di ba? May mga ganun din tayo, Kabayan Ka Updates. So, ganito po yung ating proseso ng ating sales process. So, una, mag-i-inquire kayo, and then papadalan ko nga po kayo ng email proposal or project and unit proposal. Ano ba ang nilalaman ng project and unit proposal? Okay, yung detalye po ng project at saka yung unit na pinili ko for you. Hindi ito yung basta-basta parang ito yung sample competition. I hate sample competition dahil hindi naman po tayo bumibili ng mga sample units. So, kailangan talaga yung unit na naibibigay ay yung napakagandang unit na may magandang perspectives. Okay? So, ngayon, ganun po, pagkapadala po sa email nyo, okay, and then, gusto ko tong gatong property, gusto ko tong unit na to, ayan, ipapadala ko ngayon yung email o yung booking documents. So, ano-ano nga ba yung mga nilalaman ng booking documents? Okay? So, ang nilalaman ng booking documents ay reservation agreement form, payment undertaking, 1904 BIR, okay, and bank declaration form. Okay, isa-isahin po natin.
Yung reservation agreement form, ito po yung reservation agreement form na kung saan fill upan po ng kliyente. Yung pangalan niya, yung address, yung contact number. Yung address po kabayan ka-updates kung halimbawa nasa ibang bansa po kayo. Okay, at meron kayong address sa Pilipinas. Ang ibibigay niyo pong address ay nasa ibang bansa. Or kung nasan kayo. Okay? Kasi doon po ipapadala yung kontrata. Yung contract to sell. Okay? Siguro, ayan, sige, dito muna tayo, no? So, doon po sa RA form, ilagay niyo po yung address. Importante po ito kabayan ka-updates. Kailangan talaga kung nasaan kayo, ngayon, doon niyo po ilagay yung address niyo dahil doon po ipapadala yung kontrata. Okay? And doon sa reservation agreement form din kabayan ka-updates, doon niyo po makikita yung computation, yung detalye po ng unit na kinuha po nila. Okay? And andun po yung pangalan ninyo, kung mag-single ka, kung may asawa ka, dapat syempre, Diyos ko Lord, conjugal property po ito. What if, nako Justine, wala na kaming communication ng aking asawa. Oo. So, hindi ho po pwede. Kailangan pa rin talaga ilagay po yung pangalan ng asawa niya. Pero, may option naman na pwedeng hindi na siya kailangan pang pumirma. Oo. Sa batas po, kasal po sila. So, medyo ganun pa rin talaga. What if, Justine, may asawa ko pero wala na kami? Kaya may bago akong kinakasama. Oo, may bagong Lena. Oo, hindi pa rin ho pa pwede. Hindi po pwede po kabayan ka-updates, no? So, kailangan talaga legal. Oo, hindi pwedeng illegal, legal. Kung yan ang gusto nyo, kahit mag-cash pa ho kayo, Diyos ko Lord, hindi ko ho matatanggap iyan. Dahil balang araw, kung i-declare nyo po yung kabayan ka-updates, Diyos ko Lord, malaking problema ang naghihintay. Oo. Okay. Okay. Next yung payment undertaking naman kabayan ka-updates. So, ano ba ang payment undertaking? Ito po yung dokumento na kung saan i-click nyo kung paano nga ba kayo magbabayad sa SMDC. Oo. So, kung BDO account, out debit, or PDC, ayan. And then, yung 1904, may tin man kayo o wala, fill upan nyo pa rin po itong 1904 kabayan ka-updates. Okay? And then, ano ba? Bank declaration form. Kailangan nyo rin pong pirmahan itong bank declaration form. Okay? And after that, bigay ho kayo ng passport ID, full image, kailangan may pirma. Okay? Scan nyo po. Tapos kung may wife ho kayo or husband, kailangan 2 passport ID or any government ID po kabayan ka-updates. Ayan. So, kailangan po maipadala niyo po sa akin ito together with your documents. Ngayon, after that, reservation fee. Okay, ang reservation fee kabayan ka-updates, pwede mong bayaran ito sa remittance or di kaya BDO online app. Pero ang ginagawa ko kasi kabayan ka-updates, kapag nasa ibang bansa, nag-a-ask ako kay Miss Rosel na from SMDC ng IP88 link para madali na lang po ang life ng pagbabayad. Okay? So, yan po kabayan ka-updates, no? IP88 link. Pero kung nasa Pilipinas ka naman, no? At wala kang BDO online app, pwede ho kayong magsulat lang po sa mga BDO deposit slip. Pero dapat kabayan ka-updates bills payment. Okay? Hindi po deposit, bills payment. Bakit hindi deposit? Matagal ang crediting ng payment. Kapag bills payment, mas pasok sa banga ang inyong binayad. Kasi ang account number niya, hindi account number ng SMBC. Account number ng unit na kinuha po nila. Kaya mag-reflect talaga yan kabayan ka-updates, no?
Pero syempre kung may BDO online app ka, mas maganda. Pwede rin GCash. Okay, GCash. Bills payment, GCash pwede rin po. And after that, na-fill up nyo na nga po yung form. Okay yung mga IDs, tapos yung reservation fee, napadala na po, nabayaran na po. Iko-compile ko na po ito para maipadala ko na nga po sa maganda kong sekretaryang si Maine. Oo, si Maine Maghinang. Ayan, na kung saan siya nga po ang nag-aayos ng ating mga dokumento para mabook yung ating reservation ng unit. Okay? Okay, after that kabayan ka updates, kapag natanggap na nga po ng SMDC ang inyong mga dokumento, papadalahan po nila kayo ng thank you letter or thank you email na kung saan ina-acknowledge nga po nila na na-reserve na nga po ang inyong property. Okay? May mga teams na wala kayo natanggap. Diretso na agad na after 3 weeks yung SOP or schedule of payment. Okay? Itong schedule of payment na ito, dito nyo makikita kung kailan kayo mag-start ng inyong monthly down payment. Kung anong petsa kayo mag-start ng inyong monthly down payment. Okay? After 3 weeks din, papadalhan na rin po kayo ng contract to sell. Okay, contract to sell. Kailangan yung pirmahan ito, lahat po na may mga kulay na marka, I think may sticky notes na nakalagay doon. Kailangan yung pirmahan yung kabayan ka updates. Wala dapat kayong mamimiss na pages or else babalik po sa inyo ang inyong dokumento. Okay? Ano ba? And after that, kailangan nyo ibalik agad sa SNBC. Meron naman doong parang instruction na paano nga ba maibabalik po yung contract to sell sa SMDC. And after that, tuloy-tuloy na lang po ang inyong paghuhulog. Wala na kayong iisipin pa. May mga pagkakataon na nakakailanganin lang ng mga extra documents, no? So in case maghanda na lang po sila kabayan ka updates, no? Pero yung iba, kadalasan, naghihintay na lang po ng turnover. Oo. So, kabayan ka updates, any turnover concerns I suggest sa customer service po ilapit. Kasi mas mabilis silang umaksyon pag dumediretso po kayo sa customer service kumpara po sa amin. Believe me, hindi kami pinapansin kapag kami yung nag-handle. So, pinapansin naman kami, kaya lang mas mabilis pag dumediretso po kayo sa CS or customer service. Okay, so far kabayan ka, please, yun po yung tamang flow ng sales process na ginagawa namin sa SMDC kapag kayo po ay nag-reserve ng unit. And I'm sure lahat naman po kayo, lahat po ng mga kumuha ng property, dumaan dito sa ganitong mga proseso ng sales process, nag-fill up kayo ng form, 'di ba? Nagbayad ng reservation fee. Even ako po, nung kumuha po ako ng unit sa SMDC, Diyos ko, wala akong kawala dyan. Nag-ano rin ako, nag-fill up ako ng form, contract to sell. So, lahat po yun ay napagdaan din po natin. Oo. Kaya po sa lahat po ng mga kabayan ka updates na nasa ibang bansa, kahit nasa ibang bansa po kayo, madali na lang po ang pag-aayos ng reservation. Hindi nyo kailangan pumunta ng Pilipinas para lang mag-book, no, dahil mas madali na po na ang ating pag-book ng reservation, no. Hindi po kailangan umuwi ng Pilipinas, no. Hindi nyo kailangan iwanan ng inyong trabaho diyan. So just allow me to help you kabayan ka updates para mapilian muna kayo ng magandang project and unit. Perfect for Airbnb, perfect for rental business, ayan. And then, it's up to you kung ano po ang inyong mga magiging desisyon sa buhay, sa pagpili ng unit, sa pinili kong unit, ganyan. And kung magustuhan nyo, okay, allow me to help you. Kung hindi man, at dahil hindi kasya yung budget, okay lang, hanap po tayo ng iba. Okay, yung importante kabayan ka updates, no, may peace of mind ka sa pagkuha ng property. Kasi ako naniniwala ako na kahit naman maganda yung unit na napili ko for you, pero wala kang peace of mind at parang kasi okay naman yung consultant.
may itsura naman, gwapo naman. Oo, hindi po gano'n, no? Dapat talaga may peace of mind. Hindi yung parang napilitan kayo o ano. So, kapag alam nyo sa heart nyo na smooth, no? Wala kayong alinlangan, then let's do this. Pag-usapan natin, pagplanuhan natin, and then nandito tayo para suportahan po kayo sa journey nyo sa inyong property investment. Okay? Nako, kabayan ka, updates, ang bilis po ng oras, no? Parang nag-start lang tayo kanina, pero ngayon po ay patapos na nga po tayo, kabayan ka, updates sa lahat po ng mga hindi pa nakakapanood ng ating updates dyan mismo sa Gold City last July 19, 2024. Panoorin nyo na po ang ating bagong vlog ng construction updates ng Gold City. And sa mga nakakaan pa mga updates, baka hindi niyo pa ako nakapanood na yung ating Mint, yung Lie 2, yung Glam, ayan, sa mga hindi pa nakapanood, panoorin niyo po. And syempre, kabayan ka updates, kung kayo po ay interesadong malaman ang mga detalye po ng SMDC projects, please DM me on WhatsApp. That's 63915281435. 63915281435. And huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. For more SMDC videos and updates, i-like and follow nyo na rin po ang ating Facebook page, SMDC Kabayan Investment. And syempre, huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow po ako sa lahat ng mga Apple users. I-follow niyo po ako sa aking Apple Podcast. Ayan. And sa Spotify Podcast. Andiyan rin po tayo. Pare-pares po ang ating mga upload dyan ng mga weekly podcast natin. Nauuna lang po ng konti yung YouTube channel natin or yung YouTube music po natin. Okay? Once again, mga kabayan kapits, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig mula simula hanggang dulo. Ako po ang inyong virtual property investment manager, Justin Archada, na patuloy pong nagpapaalala po sa inyong kabayan ka-updates. Sabay-sabay po tayong lumipad, umangat, at mangarap. Kita-kits po ulit tayo on my next podcast dito lang po sa Nag-iisa. At nag-iisa lang na SMDC Podcast.